Okay guys, dito na tayo sa bahay ni Charmaine at ni Noni Buencamino. Hello! Wow, ganda naman! Ganda ng inyong bahay. Hello! Ay. Mahaba ba Boss, yung mukhang balik ka sa Batang Quiapo. Oo. No? First time. First time? Oo, ganda ng lugar. No? Matagal na kayo rito? 7 years. Yeah. 7 years na. Naswertehan lang namin. Oo. Kasi they did not even publish it. Oo. Pero paano nyo nahanap? Magda-down na kami doon sa bahay na kukunin namin. Townhouse sa Visayas Avenue. Manila. Oo, Okay, tapos sabi namin, tingnan lang natin yung last house na nagustuhan ko. Mindanao. Para lang sure. Para lang sure na sure. Kasi yun na, magbibigay na eh. Tapos sabi, tinitingnan namin yung last house. May babaeng nagwawalis na matanda sa tapat nun. So sabi namin, ay hindi talaga ito. Sige, doon na tayo. Mag-down na tayo. At sabi niya, mama, naghahanap kayo ng bahay. Sabi ko, kaya lang sabi ko, mag-down na kami ngayon eh. Tapos sabi niya, kasi yung pong kapatid ko, paalis papuntang US. Okay. Tapos sabi ko, sige. Ang feeling ko kasi noon, parang I have to look at all the options. Kasi final na. Sabi ko, sige, tingnan namin. Mag-bis lang po ako. Tapos sabi siya, tapos saan ba tayo? Sa Bulacan. Oh my! Dadaling kayo from QC. Yes! So talaga. To Bulacan. Mindanao Avenue. Oo, QC, di ba? 30 minutes lang yun. Hindi namin makapalag kasi di ba nag-bis na siya. Ito sa old lady. So yun, nung makita naman namin, wow, it's such a maganda ang place. Ganito na itsura niya nung dumating kayo? Ganito na, it's just that walang halaman. Bermuda kasi nag-golf yung dating may okay. And then when you saw it, love at first sight agad. In love ako, pero siya, sabi niya, it's too far. Ang layo, di ba? Wala pa lang plano-plano na dito kayo titira. Ano yun nung hardinero dati sa tabing, from the side of the street lang na, tapos sabi niya, ma'am, maganda ito, hindi ito Indian ma'am. First time niya nagbunga ng ganito? Oo, first time. Katuwa, oh. Oo. Ito nagtataka kami eh, kasi bata pa lang, nagsanga na siya. Nagdalawa siya, tingnan mo yung kanyang nagsanga siyang dalawa. Oo nga, parang ganyan eh. Oo. Tapos, tinatanong nga kami, sabi nila, bakit ang bahaba? Sabi ko, ko. Pero nung medyo tumaas siya, hinati ko siya into half. Talagang tinanggal ko yung upper half kasi natataasan si Noni. So, mataas talaga yan kasi magka. Anyway, kinat ko into half. Tapos, yun, sabi ko nga, kinakausap ko nga to eh. Sabi ko, hindi ka pa namunga ha. Ayan, bumunga na. Ang daming bulaklak oh. Dami. Mag-research para kung ano yung kailangang pataba na ibigay. Parang hindi na kailangan ng pataba nito. This is it. Para lang maano. Parang feeling ko kasi para siyang pregnant woman. Diba? Kailangan alagaan. Vitamins. Sabi nila, magpe-perform daw kami dito kasi parang stage. Dati may apakan yan paakyat. Kaso na ano na ng ulan. Bulok na ng ulan. Have you ever performed dito? No. No? Pero pwede naman. Ito na ito na yung audience. Oo, ganda. Ganda guys ng paligid nila. Sobrang nakakatuwa. Parang Tagaytay vibes, no? Ganon. Siguro pag dahil January, Feb. Pero ganda. Pag other months, init. Mainit sa Bulacan. Guys, kasama na natin Noni and Charmaine Buencamino na nandito ngayon sa kanilang napakagandang bahay. Salamat. Congratulations. Nakakatuwa naman ang itsura ng house nyo. Para ka nasa Tagaytay. Kumusta naman ang buhay dito sa probinsya? Maayos. Kami blessed na accidentally nahanap namin itong place na ito. Mas relax siya, tsaka marami kang mga paglalakaran, mapag-jogging. Tapos ako ng mga malalaking aso. Pero na meron siyang lugar na paglalaruan, yung mga empty lot dyan. Saka daming tanim na halaman. Sinong si Charmaine. Si Charmaine. Charmaine, ikaw ang plantita. Oo, pero nung pumunta kami dito, wala akong alam. Wala akong alam sa paghahalaman. Talagang trial and error lang. Tapos basa-basa, research. Ngayon nagko-compost na ako. Pag-usapan natin ang love story nyo. Total Valentine episode tong ating ngayon eh. Paano pa kayo nagkakilala?
Sa teatro, CCP, oo, sa Tanghalang Pilipino, yung resident company ng Cultural Center of the Philippines noon. Tapos merong production noon, si Charmaine nag-teatro sa UP. So, parang graduating niya, so kakagraduate lang niya. Pero kasama siya nung theater group na Dula ang UP. Ako naman, galing sa Repertory Philippines. Nabalitaan ko na merong audition. So nag-audition ako, tapos nakuha ako sa isang play. Siya din. Doon kami nagkakilala, pero hindi kami nagdigawan. Mag-asawa kami sa play. Yun ang role nyo. Oo. Pero hindi kami. Hindi kami. Hindi kami. Meron May kaming- girlfriend siya. Meron siyang May boyfriend. mga gusto. Mga gusto. Humingi ako sa kanya ng ng advice. Tapos, kuya-kuya. Kuya, paturo naman ang ganito. But we were good friends. Talagang Good friends kami. mahilig kami magkwentuhan. Kwentuhan. Tapos yung inuuwian niya, malapit din sa akin. Sa Timog ako nakatira noon. Siya naman nakatira sa area ng Kamyas. So, sabay kami nag-jeep pa uwi. Palagi. Ayun. So, yun, kiskisa ng balikat. Pero wala lang. Wala lang. Hindi Inosente, namin, ganun. Sa barkada, gano'n? Barkada. Tropa. Tapos meron kaming isang theater festival na siya yung stage manager. Ako naman ay kasama dun sa cast. Florante at Laura. Tapos kinailangang magkaroon kami parang meron kaming billeting para doon kami inuuwian na malapit na lugar sa CCP. Ba't ka natawa? So ka naman, hindi ko naman ikikwento yun. Wag Gusto ko na. lang natagong Tama na. information. Ang kwento ko, yung talagang mas nagsama tayo. Hindi Tama. Wala naman ako ibang Wala detalye naman yung kinikwento. ako sinasabi na Oo, wala basta, Hindi dapat pa ikwento ang detalye. Dahil sa- Pwede ba i-share yan? Yung tinatago ni Noli yung detalye na yan? sa madalas na pagsasama namin. Yun, tapos isang araw na lang, sabi niya, sabi ko, may gusto ako sa'yo. Sabi niya, ako din. Yan. Ano nangyari doon sa girlfriend mo? Yun na Ayun. nga. Agad na. Hindi. Yun ang sabi ko sa kanya. Kailangan pumili ka. Hindi pwedeng dalawa. Tinatry mo. Try ka Hindi dalawa. pwede. Hindi pa ako medyo naguguluhan pa. Naguguluhan After, siya. Kasi loyal naman siya dun sa wala pa naman nangyayari sa sabi niya, amin. mamili ka. Hindi daw siya papayag na dalawa. So, namili ako. No. Siya yung pinili ko. Tapos kami na. Ilang taon kayo nun? Ako'y 23, siya yung 25. Tsaka napansin ng mga kaibigan namin na lagi kami magkatabi. Kami hindi namin napapansin. Pag lumalabas, lagi kami tunitukso na kami. Kami parang, magkaibigan lang kami. Ayun. Pero meron bang attraction agad nung una mo siya nakita? Oo. Malinis ang toast niya. Ayun, ito naman si Paang. Lagi lumalabas sa mga interview ko siya. Ganun ba? Yung atinista kasi. Tapos may dalang payong na hindi normal sa akin. Kasi Tapos para siyang, yung alam mo yung parang napipicture ko yung mga pare. Kasi may payong, naka-sandals. Naka-sandals. Tapos lagi lang t-shirt lang, tsaka na puti. maong. Mukhang T-shirt pare, na puti, gano'n. tsaka maong. Mukhang Yung plain na plain seminarista. lang siya. Seminarista. Yun. Kasi yung- Safe. Good boy no? Dating. Dating. Kasi nagdo-dorm din ako nung panahon na yun. So marami akong mga kaibigan na sa seminary. Siguro na-influence din ako na sa pananamit o sa Ikaw naman, anong first impression mo sa kanya? sa main. Kulot. Kulot na kulot. Haba ng buhok, kulot. Kakaiba siya. Ibang May attraction klase. ba agad? O parang Siguro wala? meron nga, hindi ko lang siguro ma-identify, ma-pinpoint during that time na attracted ako, tapos I went for her. Pero definitely, looking back, naks. Oo naman. Oo, kasi naka-shawl pa siyang ganun, palagi siyang may shawl. Tapos lagi niyang suot yung kanyang jeans na kulay green. Ayan. Kailan mo nalaman na ito na? Yun yung festival. Festival. Oo, kasi nga mas madalas kaming magsama noon, kaya mas marami kaming kwentuhan at samahan at yun. So, marami kaming mga bagay na pinagkukwentuhan, pinag-usapan. Hindi kami nauubusan. Tapos kung minsan nagsha-shopping kami, kasi doon kami sa area na yun, nagsha-shopping kami mga 1 or 2 times. Lagi niya tinatanong sa akin, ano mas maganda, ito ba o ito? O ito? Ganun ba? Yan. Parang lagi niya akong pinapa-decide kung ano yung mga
mga damit na mas maganda para sa kanya. So, ganun. Ano yung normally pinag-aawayan nyo? Kami? Yung pinagkakatampuhan yung dalawa. Marami kami pinag-aawayan. Yung ako kasi makalat, magulo. Ayan. Oo. Tapos pag nawawala yung mga gamit ko kasi tinago niya. Hindi ko tinago. Nilagay organize ko lang. Organize kasi niya, gusto pero ko, bawat bagay may bahay. Ayun. So, yung mga papel dito, yung... Problema ko minsan nahihirap hanapin. Nami-misplace, So, no? Pero ako kasi malilimutin, pero naaalala ko kapag Ba't kahit sa gulo. ka gumagano? Sa gulo. Hindi yun misplaced, it's in the proper place. Kaya lang, pag, Mag-away na kayo dyan. pag nakakalimutan niya kung saan niya nilagay, hinahanap niya sa akin. So, ang sagot ko, kung nilagay mo yan, kung saan dapat yan, mahahanap mo ulit. So, ayan, 57 na ako pero Yun pa rin ang issue. Ganun pa rin ang nangyayari. para akong panganay. And you've been married for how long? How many? 34. Coming 34. 33 last year. 1990. 1990. Magta-24. 34. Magta-34, sorry, this 34 May. years. Yeah. So, yeah, it's good. Okay naman. Okay naman. So far, Yeah. so good. So ikaw, paano mo i-describe yung 34 years na yun ng marriage? It's like other marriages. We fight, we have crisis, we had some difficulties. Pero ano kasi from the start talaga parang ako, ganun kasi ang tingin ko sa marriage parang it's really a covenant. I mean, may kasunduan talaga kayo through thick and thin, di ba? So, there was never really a question na kahit na mahirap yung pinagdaanan na maghihiwalay. Wala. Parang you have to work through it. Ganun parati ang thinking ko. And it's not about being romantic all the time. A lot of times talagang inis na inis ka na, di ba? Yung parang, Pero iniisip ko na lang, siguro marami rin akong nakakainis na quality sa pantay lang kami. So hindi na talaga about romance to? As Hindi. a married couple? It's a different kind of romance. It's love, pero it's deliberate. Charmaine said, yung merong kaming decision na wala namang iba. Parang ito, ano ba tayong tandaan na maghihiwalay pa tayo? Di ba? Ay, meron na. Sa Marami bagay. actually na kung kailan tumanda saka naghihiwalay. Pero kayo, never kayo umabot sa punto na almost It was never an option nga kasi. Oo. Kahit na talaga pinagdaanan namin ng mga difficulties, it was never an option. Mahirap din yun kasi our marriage was being tested by a substance. Yun, sabihin na lang natin gano'n. So, parang it was, hindi, wala. I was pregnant. I was into drugs. I was. For years. Shabu. Yeah. So, it was unraveling na talagang sabi ko, sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, ayusin ko to. Aalis ako, ayusin ko, sabi niya. So, kung hindi, we have to go together to marriage counseling na yun, di ba? Yung Retrovai. Hindi. You have to go to rehab or recovery, which was New Beginnings that time. She said, you have to go. Kung hindi, iiwan ka namin. Dadali ko yung mga bata at iwan ka namin. Hindi mo na kami makikita. So, Seryo pala. Oo, sabi niya gano'n. Tatago kami, hindi mo na kami makikita. Siyempre, naniwala ko kasi medyo high na high ako. So, the next day, we went. I called my brother. Then siya, sinamahan ako sa... yung New Beginnings naman is a house. It's not like there or other, it's open. Hindi siya yung... Actually, mag-i-inquire lang tayo noon. Mag-i-inquire lang kami. So he was amenable to that. Pero pag-inquire namin, sabi doon, wag na kayong go na, ito na. Ayaw na nga siyang pauwiin, di ba? Oo, tapos na ako. Hindi ako nag-umalma, pero pumayag ako. Kasi yun naman ang covenant na, kasunduan yun. Oo. And it's also my way of gaining her trust again. So, That was difficult. difficult times This was when? What year?
1997. I was pregnant with our third child. 96 or 97 was. Lumalabas ka na yan sa mga movies. Lumalabas na rin ako sa mga movies. But, well, during the time kasi, that was the time that hindi masyadong maganda yung career ko. I had lots of time as idle and frustrated. And she was working a lot, always out, working hard. Tapos sa bahay ako, parang aligaga, ganyan, trying to find some excitement. Yun. Sino nag-introduce sa'yo sa drugs? Kasama mo rin sa trabaho? Hindi sa trabaho, sa environment, sa community, mga kaibigan, sa aming area where we live. So, you did it for how long? Bago ka na-rehab? 1990, maybe about 5 years. Tagal din. Hindi ko alam. On and off. Hindi mo alam. Hindi ko alam. 1990, kasi on and off naman siya. On Okay. and off. Ano siya eh, parang leisure. Parang recreational. So, Recreational. Oo. 1990. Pero syempre, pag meron kang nagkakaroon ng medyo may mga crisis sa sarili sa buhay, parang you turn to drugs. So yun yung period yun. Ano yung mga napapansin mong kakaibang kinikilos niya? Yung pagising ko sa gabi, wala siya. In the early morning, yun yung pag una kasi, hindi ko, actually, sinabi niya hindi. Pag tinatanong ko siya, sinasabi niya hindi. Naniniwala ako kaagad. Pero nung umabot na sa point na nawawala siya, ng kahit madaling araw, yun, so ko, meron ng ano. Pero in terms of... Sinasabi ko, Na madaling araw, ha? sa araw-araw. Kaso kung minsan alas 2 ng umaga, di ba? Parang ano ba? Araw-araw ka simba. 5 o'clock. Oo. Kailan yung point na nawawala hindi siya. niya na ma-deny? Masyado ng obvious. Yun nga yung madaling araw wala. Hindi lang Hindi. madaling araw, in middle of the night. Ito yung trigger nun. Ano? Buntis siya, tapos pinagdudahan ko na hindi ko anak yung So, inaaway niya. baby Praning. namin. Oo. Na-realize ko na tamang praning. Oo. Doon ako bumigay. Sabi ko, sorry, I'm into. Ganyan. Oo. It turns out, yung batang nandun, siya yung pinakakamukha ko. Yun yung Si akala mo Jose. hindi sa'yo. Ginawa ng Diyos. Kasi yung bigay ko ang kamukha. Dapat hinala kasi hindi naman pala totoo. So anong naging reaction mo nung inamin niya? Na yun nga, gumagamit Ngayon, siya yung talaga. punta tayo sa ano. Oo. niya. Gusto ko mag-rehab ka agad siya. Kasi sabi niya, kaya niya pa raw to get out Gusto of ko it. umalis sa ibang Yeah, he wanted to island. leave. And Tapos, oo. Sabi ko, Ayaw hindi, niya. hindi. Oh, and how long were you in rehab? 45 days lang. May nila. And then after that, you Doon never... supposedly may halfway house. Supposedly, nire-recommend sa akin na for a month, uuwi pa rin sa kanila, but I'll do my work as an actor and everything, pero papunta sa kanila sa gabi. Parang ganun. Hindi na nagawa yon because financially, it was a very Mahal. expensive. Mayayaman yung mga nandun. Mahal yun. Puro mga anak ng mayayaman. It's a very, ano siya, Parang hindi siya- lang, parang nagbabakasyon. swimming pool, yung ano, Sarap ng pagkain. Oo, tapos sarap ng Pero may pagkain. rehab din para sa mga medyo hirap sa buhay. Meron din, oo. Meron. Actually, oo. Pinapuntahan mo yung medyo high-end eh, di ba? Recovery center. Gumaling ka ba talaga after that? Alam mo, gumaling ako. Oo. In the sense that, pero sabi mong nag-stop ako, completely hindi. Meron pa rin. Pabalik-balik pa rin yun. Ayun, Pero, alam, kinwento ko na sa'yo yun. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, nung pumunta tayo sa Los Baños, yun yung pinaka-total cut-off. kasi umalis kami Oo. out of Manila. Yung distance kami. Siguro. Kasi yung temptation nandito sa Manila. Andyan pa rin eh. Tapos susubukan mo, pero hindi na pareho. Hindi na ganun. Kasi na ano na sa'yo yung sa rehab, yung nakatulong siya. Kasi hindi na masarap yung feeling. Ipilitin mo mag-take ka, tapos yun. So hindi na siya ganun ka-frequent. Yeah. And then you decided na to leave Manila para makalimutan mo lahat. Malayo sa yung temptation. Ako yung Hindi, siya decision. nag-decide. Ikaw Oo, nag-decide. kasi Now I'm thinking about it kasi that it was like a whisper. I was in church. It's so strange. I was in church tapos nakaano ko na parang it would be nice to raise kids
in Los Baños. Biruin mo, nasa Maynila ako, tapos all the way sa Los Baños. Tapos sabi ko, ay, kailangan tanungin ko si Tatang Nanding Josef. Pag nakita ko siya, kung may opening sa school sa Los Baños, yung Philippine High School for the Arts. Kasi di ba director siya at that time. Abay, paglabas ko ng simbahan, nandun si Nanding Josef. Oo. So, tantangan. Sakto na. Yeah, but we didn't act on it immediately, ha? It took us about another year, right? Before we moved. Kasi it was uprooting, kahit from the theater community, all that. May mga anak na kami. Oo, yung mga nag-aaral na yung mga bata. Uprooting talaga. So now, parang, wow, thank you, Lord. It was 8 years in Los Baños. Tapos so, 8 years na yun sa Los Baños, wala. Never got back into drugs. No. Kasi ang dami mga artista, di ba? Nanilihis talaga, no? Kasi environment din talaga Pag nandyan, di ba, mas mahirap humindi. Saka mas, mas parang gising ka pag mas, ka. Kaso sa akin, hindi siya nag-work. It made it worse for me. Kasi, yung shabu, taas ka. Pero, pag natapos na. Yung emotions mo, manhid ka din Nung iiyak ka or magiging parang vulnerable ka, mahirap ilabas kung high ka. For some people, they were able to make it work na nagagamit nila sa trabaho. Pero hindi pa rin maganda yung long term. Yeah. Hindi. Masisira talaga ang tao. Masisira ka kasi Masisira talaga. the fact na yung wala kang tulog for so many days, masisira ka talaga. Paano nag-play yung pagiging religious mo dito sa problema ito? Sa inyong mag-asawa? Laki. Oo. A lot of times talaga punta ako sa Diyos para humingi ng tulong talaga. A lot of times. Kaya rin I think our marriage lasted this long because siya talaga ang una kong hinihingan ng tulong. Sumasagot naman. Oo. So, yeah. But you know what? Si Noni was the one who made me first go and have a consistent spiritual life. Kasi ako UP Aktivista. Siya Ateneo. Tapos Opus Dei yung father niya. Jesuits, di ba? Oo. So siya yung isa yun sa mga activities namin nung nag-uumpisa pa lang kami. Yung midnight mass during Christmas. Nagsisimba parate. Oo. Siya ang naglapit sa iyo kay Lord. Yes. Oo. And it played a big role dun sa It mga did, problema. yeah. Especially when you've reached yung sinasabi mong rock bottom. Yeah. Then you sincerely ask for help. And yung parang you accept that you have no control over anything. Yeah. Then you depend totally. That's when it matters. Doon talaga nagmamatter yun. Yun lang, mahirap lang sustain kasi pag okay ka na naman, minsan nakakalimot Pero, so right nowadays, like we try to be grateful. Parang ang practice ngayon is that whatever good thing is happening to you, parang you have to build the habit of being grateful every time, every morning or every night. Sabi mo nga kanina, sinasagot ka, di ba? Kung humihingi ka ng tulong sa kanya. Paano kanya sinagot nung time na nawala si Julia? Yun, I really spent time, nag-retreat ako noon, yung 3 days na nagdadasal ka with Opus Dei din. And asking questions. Ang sinagot niya ako, sabi niya, the very next day, sabi niya, kasi ang feeling ko noon, I don't know if this is true for all parents who have lost their child because of pero ang sabi niya sa akin, it's not your fault. Yun kasi may feeling mo talaga, feeling ko nun kasalanan ko. Kasi I was the parent, how could I not have seen it? How could I not have stopped it? Ang lakas ng guilt, na parang, I remember I was even confessing to the priest na parang, I'm so sorry for her death, na parang, I really felt that I contributed to it as a mother, parang ganon. Kasi ako dapat ang nilalapitan niya, diba? Ako dapat yung nakakatulong sa kanya directly.
Pero yun ang narinig ko noon na it's not your fault. It is the will of God. Parang yun yung narinig ko noon. Kasi major yun eh. Major bigat yun sa akin. Immediately ba? Natanggap mo agad na ganun talaga ang reason? It's the will of God? Hindi ko natanggap agad. Nandun pa rin yung blaming, self-blaming. Oo. Sabi nga nila, boomerang yan eh. Oo. Every now and then, you feel remorse for not seeing it. At least yun yung for not seeing that she was suffering. Yes, oo. Which also, and then, talking to God, what do I do with this? What can I do with this? Kaya naman napunta ako sa advocacy. Kasi parang if you're not aware of it kasi talaga, it's very hard to see the signs. There are signs, but you don't see it kasi you're not looking for it. So parang when I realized that na you have to look for it, a parent has to look for those signs because it's there. It's just, sasabihin mo lang, it's teenage angst or lang yan. Diba? Yeah, she's poetic. When we saw her poems about her pain, we said, she's so poetic, she's so gifted. Not thinking that when she was talking about the voices in her head, it was literally voices in her head. Parang ganun. There was never a time that she asked for help? Not from us. From her friend, she did. Sa friends, so... And the friends never told you anything about it? No, unfortunately, yeah. The friend said, tell your parents. And then, of course, she said, yeah, I'll tell them. But nobody really intervened. Ikaw ba, Noli, ganun din? There was a period of blaming? Actually, niisip ko nga rin yung dinaanan niya. And I also went to a retreat, then I went to see a priest. Sabi naman ng priest sa akin, sabi ko kasi, why does God let these things, why did He will to do it or what, ganyan. Sabi niya, it's not the will of God. Niya. Julia willed it, ganyan ganun. But it's not her fault because she is sick. Yan ang sabi sa akin ng pare. So, ang ano ko lang talaga palagi is that, okay, I have to remind myself, it's a sickness, it's an illness, it's something that she went through na wala siyang consciousness or yung hindi niya full will yon at the same time. Pero para sabihin, sabi niya na it's not exactly God's will, but He allowed it to happen because of things that it's hard to explain. And then He said, sabi niya sa akin, ang buhay kasi, sabi niya, parang tapestry yan. Sabi niya, ganun. Ang ganda-ganda rito, sa likod, puro mga buhol-buhol-buhol. Hindi natin maiintindihan kung bakit yung mga buhol-buhol nagkaganon. Then you just discovered it because you are just a human being lang na ano ka lang, na tao ka lang. Maiintindihan mo rin naman yan in due time. Well, that's the faith. I Am Not Pretty by Julia Buencamino. I am not pretty. I am large in every way, and my hair is wild, and my face round, and my lips are cracked, and my fingernails ugly, and my opinions are bold, and my thighs are scarred. From nights when the voices screaming in my mind were just too much to handle. I was never meant to be pretty. I've always been too loud, filling too much space, vetoing art for smeared graffiti across the sky. I was meant to leave bloodstains on everything I touched, and the ink blots on my fingertips don't fade. But you don't look at the sun and think of prettiness. The sun is a star, burning, dancing, angry. Warmth touches you with a gentle caress or kisses you in a wild slap. And there is nothing in between. The sun crashes and sings. It is fantastic. It is everywhere. All who gaze at it jerk away, blinded. The sun cannot be contained in the word pretty. It is the nearest of stars. And stars are not defined by pretty. And I am trying to learn from it. It's just one of the poems. Yeah, oo. Ano yung mga drawings? Here.
Okay. This is one. I'm not sure. Maybe it's watercolor. I'm not really sure. Ano yung signature meron? Wala, no? Wala Yung signature niya eh. So, meron. I'm here today, gone tomorrow. Yan may signature. Oh, yan, meron. Yung isa wala signature. Oh. Ito may mga letters pa siya. Oo, no school today. Meron siyang Part ng diary yan. Oo, journals niya. Oo. So you kept all the letters? Yeah. Oh. Si Charmaine. Si Charmaine was the one who found all these. Hindi ako masyadong Oo. Si Charmaine matapang. Oo. So, anong nararamdaman mo pag ganyang nababasa mo? Mas kaya ko na kasi yung mga poetry, pinapabasa sa akin ni Charmaine yun sa pag nagtutalk siya. So, nakailang ulit-ulit na rin ako. So, medyo na ano na. Pero nung una, mahirap. Nakakalungkot, naalala ko siya. Pero, nakakalungkot pa rin. Pero mas kaya ko nang i-share. Yan nasa picture na yan? Siya ba yan? Siya ito nung 5 years. Maybe 5 years old. Charmaine. Toys ba niya yung mga yan? Meron mga iba, but not all. Mga iba, parang ano na to, yung kanyang mini shrine. Yeah, or, ito, no? meron to. Ito, this is her signature. Oh. Yeah. Yes, her Julia Luis Centenera Buen Camilo, 2015. Yeah. She passed away what year? 2015. 2015. Yeah, So yeah. this was one of the last, ano? Yeah. Yeah. Meron pa. May mga poetry niya. Yan, susulat lang yan sa notebook niya. Oh. Hilig lang talaga siya magsulat, ano? Oo. And then these are all her journals. Wow. These are all her journals. Diyan lahat. So, we could have opened them, but we were just we Wala. were just trying to respect her, Yeah. no, kasi privacy, ganun. But maybe we could have, no? Oo. Since they're minors. Kaya lang, di ba? Kailangan huwag kang mahuhuli. Kahit minors, parang ngayong panahon kasi So, parang, kasi i-respect, di di ba? ba? May boundaries, sabi Oo. nila. Respect my boundaries. Yun Oo. ang mga ano nila argumento eh. Yeah. So you never read those? No. When she passed away, Binasa mo lahat siya? binasa namin. Not because we wanted to understand, no? Nandyan? Nandiyan Nandiyan lahat. Tsaka we understood that from 11, 10 years old, she was already having suicidal thoughts. Meron siyang mga drawing ng mga sa sarili niya mga naghahang, yung mga ganun. So, it's in the back of her mind. No? Yung kanyang yung kanyang sadness or depression. It's not even sadness. Depression is different from sadness. Meron ng signs, pero hindi naman kami... Siguro ngayon, pag nangyari, nag-attend na kami ng... I wanna talk about that kasi baka yung mga parents na nanonood sa akin ngayon, hindi nila alam kung paano i-handle. In At ano ba yung mga retrospect signs lang. Yes. In retrospect. Halimbawa, lang. yung diet, yung kain ng food, hindi regular, hindi... Tataka ka, bakit bigla ang dami-dami kinakain, tapos yun lang, halimbawa, barbecue lang. May pagka-obsession, pero kung minsan naman ayaw kumain ng ilang oras. As kung minsan naman yung tulog ng tulog, hindi gumigising. Parang there's something not normal for a long period of time. Or yung moods kasi kami, nasanay kami sa mga yung medyo, alam mo, mga actors kami, so very expressive kami sa moods namin or the way we talk, ganyan. Pero at the same time, you can also pay attention to yung kanyang parang meron siyang mga strong hindi na logical na bursts of temper or ano. Medyo sign na 'yon, lalo na kung madalas. Oo. So yung mga ganon, parang siguro ngayon, baka siguro may nangyari sa mga anak namin na ganon, yung pagbabago ng behavior for a long time, more than 1 week, almost 2 weeks, then we can already identify that. In fact, may pinuntahan kaming mga talks na ganon, na psychiatrist na nagbibigay ng listahan kung ano yung mga signs for depression. Even yung mga kapatid niya, wala rin naramdaman na may problema.
Wala rin silang alam. Si Julia had cuts on her legs. That's one of the red flags actually. Self-harm. So she had cuts on her legs, and Noni noticed it and informed me about it. And then we asked her, ano yun? Bakit may mga scratches sa legs? Tapos sabi niya, accident sa school. Tapos ano pa nga I remember, si Noni parang was telling me pa na I don't believe her. Bakit ganun? Ba't ganun? Ba't pare-pareho? Oo. Tapos, he asked her again, nagalit na sa kanya, why don't you trust me? Ganyan. You don't believe me. You don't believe me. Ganyan. So, okay. So, pinabayaan, yung ganon. Ano na pala yun? Talagang ano na yun, red flag. Tapos, sign na pala yun. tapos meron siyang suot na, na bowler. Bowler. Band. Tapos yung pala, meron din siya rito. Bowler. Hindi niya pinapakita. Kaya lagi May niyang suot yun. May bracelet siyang lagi niyang suot. Oo, akala lang namin, So, nagka-cut type pala. na type, oo. And kids, di ba, yung sabi nga nila invite them to swim, mag-swimming kayo kasi marireveal yung iba kasi lagi lang naka-shirt or naka-jacket. Kasi they try to do it in areas na tago, syempre. Apparently sa generation na to, maraming Marami self-harm. So self-harm. Tsaka sa mga ibang bata din. Pero yung cuts, yung self-harm, sabi nila, it's because they feel so much pain that they just want to physicalize it para the pain is on their skin, not inside. Bakit kaya hindi nila ma-express yung kanilang sarili sa parents nila para humingi ng tulong? Well, I guess there's may block sa communication. May takot. Tsaka may takot. May takot, no? May takot sa sabihin. Pero ng at the magulang. same time, yung sakit ng depression, it causes the person to be secretive. Like for example, Anthony Bourdain, nobody would have known. Ayun pala, meron pala siyang problema. Yung maraming magugulat ka na lang na ganun palang katindi. It reaches the point where they'll take their life. You wouldn't really imagine. We couldn't really imagine that she would have been capable. Hindi namin talagang shock na shock kami. Artista siya rin, di ba? Oo, tapos ano pa. Acting pa, busy pa sa shoot. Oo. Di ba? So, nalilibang siya, marami siyang Nalilibang, ginagawa. oo. Pero yung mga artworks niya, hindi niyo nakita yung signs doon, yung mga dark na niya. Diba meron siyang mga dark artworks? Yeah, but it wasn't, alam mo, pag hindi mo Cultural naman siya iniisip, oo. Yung generation niya, manga, ganun din ang mga, yung manga, yung mga Japanese art and what. Oo. Cultural parang similar to all the others So, being a parent, parang you don't even consider at all that merong magagawa ng anak mo yun. Oo. Kaya sa advocacy namin, sinasabi ko yun pagkausap ko mga estudyante. Kahit na magkasira na yung friendship nyo because you have to, tell on your friend, please do tell on your friend. Sabihin mo sa teacher, sa counselor, or just to save a life. Ano naapektuhan yung pamilya ng pangyayari yun? Actually, we became closer. Because we felt comfortable with each other. Unfortunately, there really is a strong stigma. Mahirap maintindihan ng iba. Oo. So, ang nangyari tendency parang sa umpisa, you don't want to see others. So, parang kung tayo nagkakaintindihan tayo. Judgmental public na tingin agad sa'yo, nagpabaya ka magulang. Tama. Kahit sa mga anak namin, hindi naiintindihan nung kanilang mga girlfriend o nung kaibigan. My daughter lost a friend because hindi niya masakyan yung pinagdadaanan niya, yung mga ganun. So you bonded together, nagtulungan kayo. Madali bang nawala yung pain? O nandiyan pa rin yun? Nandiyan pa rin. Forever. Every now and then. It never goes away. No, never. Just learn how to handle. Yeah. Sometimes even laugh about it. But, changed our life. Gano'n naman yata talaga yung loss, di ba? Kasi mahal mo Hindi naman nawala yung pagmamahal mo nung nawala So but it's such an extraordinary situation kasi. Kaya mahirap maintindihan ng mga taong hindi naranasan yung Ngayon ba sineselebrate niyo pa rin yung mga birthdays niya? Yeah. How do you do that?
we go to mass. And then a lot of times I ask Noni to cook her favorite dish. Tsaka the good thing now, we can laugh about, remember the funny things that she did. We laugh about yung past namin with her. Tapos ako, that's why I went into art journaling actually, and ultimately into art. Kasi I needed to process it talaga on a regular basis. Kasi pag hindi, nagugulat ako sa sobrang sakit. At least kung napaprocess ko siya na regularly, I sit with it, I sit with my sadness. Medyo mas kumbaga katamtaman lang yung waves. Nakakayanan. Oo. Kasi medyo I allowed really myself to feel it, to be with my sadness. Parang Galing. Si Julia yan? Parang sabi. Si Julia? Yeah, that's Yeah. Julia. And then I used her work. So ito, drawing niya nung bata pa siya. Oo. Tapos ito, mga numbers niya. I collaged her writings, a book that she loved. So, yeah. Oo. Actual niya to? Yeah, Handwritten sulat niya. letter? Yeah, sulat niya. In fact, a lot of times I really use her a Parang part of collage. her, like this face, this is not her, but this is her writing. This is a piece of paper that she wrote on when she was still young. Itong isa, yung... Itong isa, ganun din. Meron ditong, may drawing niya to, this piece of itong mom, tapos may sulat siya. Galing. Parang interaction yun ni Julia to. Yes! Di ba? Parang I'm connecting to her in a certain way. When I think about her, when I'm working. Oo. Kasi very contemplative yung di ba? Oo. Yung pagpinta. You feel better when you Yes. when you do this. Yeah. Definitely. Parang therapy siya. Yes. Tapos parang I think it's an influence of art journaling as far as I'm concerned. Kasi sometimes even before I paste paper, I write on the canvas about. Sometimes I talk to her. I send her a message, or I talk about my feelings, or I talk about the moment. Pero ito, nakuha mo talaga yung yung face, no? Saka yung yung Naughty. masayang face, no? Happy. Ganyan, actually, yan yung tinitingin niya sa akin nung kwento ko sa panaginip. Talaga? Oo, kasi Na yung sabi ko nakadagan siya sa akin. ganyan ang mukha niya. Ganyan kalapit. Tapos yung, Nagtitis. ganun yung, parang nangyaganon. When you pray to her, what do you usually tell her? love you, Yeah, miss you. ako din. Oh, sana okay ka ngayon. Tsaka I miss you very much. I love you very much. I love you. And then it's always I love you. And she was a very, very sweet child. And we were very physically parang we loved each other, kami, yung affectionate kami. So, yun, nami-miss ko yun. Tapos I'm always thinking if you're okay, Tapos syempre, hindi ko maiwasan yung mga traditional na stigma traditional na concept na kapag ikay nagpakamatay, baka punta ka sa impyerno, whatever. Pero pati mismo mga pari naman, yung nag-aano sa akin nag-assure sa akin na, you can never really judge, ganyan. So, but at the same time, I still pray for her na, okay. Sometimes I get dreams, yung mga dreams ko about her, parang it confirms that she's in a good place. Kasi it's always good dreams. Like? One time, yung kasi prankster yan tsaka mabiro, maharot. Nakadagan siya sa akin. Nung medyo 15 years old na siya, lumaki siya, bumigat siya. Nakadagan siya sa akin, ganyan. Tapos ako nakaiga, tapos ganyan yung mukha niya sa akin. Tapos nakaganyan siya, ganyan. Tapos ako naman, iyak ng iyak. Pero siya, parang nakangiti lang na, parang tinutukso niya ako na, sige, tingnan natin kung makakaalis ka dito. Ganun yung tingin niya sa akin, sa katawa siya. Pero ako naman, sobrang lungkot ko na at that particular moment, alam kong wala na siya. Pero totoo siyang nakadagan sa akin. But sa pagising ko, it was assuring. Every time I dream about her, it assures me, tsaka I
I think it's the same experience with her. You feel better. When we dream about her, we feel good pag gising namin. Makasign yun. Pinaparamdam niya sa inyo. Na She's in a okay. good place. Ikaw, anong mga dreams mo? Ako, yung huling, matagal ko na siyang hindi napapanaginipan. Pero nung naalala ko, yung last ko siyang napanaginipan, Christmas yun, I felt so un-Christmassy. Yung walang-wala yung Christmas spirit, yeah. Tapos naalala ko yun, but she came to me na bata pa. Parang early teens, parang 11, 12. Tapos ganun din, masaya siya. Tapos pero ako, sa dream ko, iyak ako ng iyak. Oh, but ganun. Iyak ako ng iyak. And I knew in my dream that she was going to leave. Alam ko na aalis siya. We were going through some scenes that didn't make sense. Pero tapos madusing siya, tapos sinasabi sa akin, madumi yung anak mo, parang ganung type lang. But yun, walang definite na kwento akong naaalala, pero yun lang, alam kong aalis siya. And I was crying, pero siya yung masaya. Yung prayer mo sa kanya, ano yung lagi mo sinasabi sa kanya? Nag-iiba yung prayer ko. Nung una, ang prayer ko talaga, bakit? Bakit mo to ginawa? Bakit? Kasi yung iniwan niya, note, nag-sorry pa siya sa amin sorry for doing this to you guys na ganyan pa siya, I love you, and I know you love me, yung niya, mga messages niya sa amin, and I'm so thankful, when I talked to her, I'm so thankful that you left that for us, because it makes the pain easier, pero pa rin talaga, yung miss, tapos, kung sinasabi ko sa kanya, ini-imagine ko kung ano ka na ngayon. Siguro, kasi may apo na kami, so sabi ko, siguro, you will be such a, mabait na tita because she loves children. Likes children. She loves children. And our apo is so much like her. Oo. Sobra. Yeah. Yung personality, babae, sobra. Tapos ma-perform. Tapos, hindi nahiya. Si Julia kasi kahit bata pa, kahit sino kakausapin. Sosyal. So they're so similar. Siguro sa mga parents out there, gusto nyo sabihin sa kanila? Lalo na yung mga nakakaranas ng mga problema sa mga anak nila. Siguro kahit na nakukulitan na kayo, or kahit na mahirap ng paniwalaan na may pinagdadaanan sila, unahin nyo muna na baka kailangan niya ng tulong from outside. Baka kailangan niya ng tulong na hindi mo kayang ibigay. Na pwede mong ihingi sa iba na mas marunong. Katulad ng counselor, katulad ng therapist, katulad ng mga psych. Kasi anak mo yan So, and it's always, I think, in this day and age, with our culture and what's going on with social media and everything, there is always that possibility that your child is suffering without your knowledge, intensely, and not knowing how or where to unburden herself. So, parang siguro, spend more time, be with your child, observe your child more, and listen more. Tsaka don't ignore the signs. Kung meron man. Tsaka, I think generally, it's really just to be with your child, enjoy your child, and be even more patient. Siya, ikaw, Yeah, I always tell parents to be on an active role, to take an active role in it. And it's more than just being with your child. A lot of times kasi parents are also in denial kasi we think that we're taking care of our children, we have good communication, we love them so much, so that can never happen to my child. But I say go and investigate actually. Yeah, go and look at her notes or his notes. Look at his things. Sometimes nandun yun sa sinusulat nila, nakatago lang sa diary. Tawag yan. And then really look for signs. Yung journal niya, nandun lang sa kwarto namin. Kung binukas andun namin lang yun, hindi nabasa nakalak. sana. Kung nabuksan namin, andun lahat. But we were saying na, we were Respect. confident in our parenting that we don't have to pry and we trust them and we, yung the usual na parang binigay naman namin lahat ng pwede namin ibigay. So, ang feeling mo parang that's enough. Pero hindi kasi it's an illness nga and it can hit
anyone, kahit na yung pinaka healthy environment. Parang nga, may doctor nga nagsabi, parang flu daw yan. Parang flu dumadapo kahit kanino. Kahit anong age, kahit anong economic situation. So, look for the signs. Anyway, if we can save a life, no, dito sa interview na ito, one or maybe mas marami, matulungan tayo. Mas malaking bagay yun. Anyway, thank you for sharing your stories with us, no? Valentine's Day pa man din, di ba? But this is a different kind of Valentine. This is love for your children, di ba? Yeah. Love for your precious children. At kung kaya pa ay maiwasan natin na mangyari, di ba? Yeah. Di dapat mangyari. Tama. But also love for your partner. Yes! Thank you. Thank you, Sadie. Thank you for having us. Thank you. Stop. Congratulations. Days of Frankenstein is #2 in the US box office. Yes. How do you Thank you so much. feel? I'm just so overwhelmed with joy, pride, and love for the film. And I'm just really excited for what's in store. I'm actually immensely proud for Zelda, Catherine, and Cole because they all worked very hard on this project, especially Zelda. This is her first feature film, and she poured her heart into this project. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.